Guys, sa atin pong pag-uumpisa, papalam ko muna po sa inyo ang mga kagamitan sa paano paggawa ng powder laundry soap o tinatawag po na sabon panlaba. Unang-una, sa atin pong gawa nito, kailangan po natin, mahalaga po sa atin ang tinatawag na weighing scale para po sa paggamit po, paano natin makukuha kung ilang grams ang dapat po kailangan sa ating pong paggawa ng powder soap. Kailangan po ito, mahalaga po ito mga kapatid. Okay? Ngayon meron din po tayong tinatawag dito na measuring cup. Nagagamit din po ito minsan sa pagsukat ng tubig, kung ilang tubig ang ilalagay mo, sa mga iba pong gagawin po natin. Okay? Kailangan din po natin mga kapatid ang tinatawag na maliit na plangganita o planggana para po sa pagkakanawan sa mga iba pong chemicals. Kailangan din po natin ito nagagamit sa mga paano paggawa ng dishwashing, paano paggawa ng mga iba pang produkto na ituturo ko po sa inyo. So, ito po ay mga ilan lamang po ito sa mga akin pong mga gamit. Kaya meron din po tayo nito. Mixture na kahoy, gawang kahoy po ito para sa gani hindi po magkakaroon ng reaction kapag gumamit po tayo ng mga aluminum. Maganda po kasi pag kahoy, mga kapatid. Okay? Meron pa po tayong gamit. Sa akin po, gagamitin ko po is ito, langgana, para just in case medyo malaki-laki yung paghahaluan po natin para maganda, walang kalat dito sa aking opisina. Okay po? Ganito po, bago po tayo mag-umpisa, papakita ko muna po sa inyo ang lahat ng mga gagamitin po natin. Unang-una, sa paggawa po ng powdered laundry soap, ay meron po tayong tinatawag na ito po ang soda ash. Ang soda ash po ay isa sa mga mahalagang ingredients po sa paggawa po ng powdered soap. Soda ash po. 1 kilo po ito mga kapatid, 1 kilo. Pag gagawa po kayo na. Ang gagawin po natin ngayon na 1 kilong powdered soap, ito na po yun ang 1 kilo niya. Bali, lumalabas po ito na ang ganito karami is, ayan, 1 pack is 1 kilo. Okay? Ang susunod po natin is Lubs. Alam niyo po ba ang Lubs? Ito po, isa sa mga chemical po. Ano po ba ang Lubs? Ang Lubs po ay nag-aalis po siya ng dumi. Tandaan niyo po, ito po ang liquid na ito malapot, pero maano po sa kamay ito. Pag ito po yung nalagay sa inyong kamay, ingatan niyo po. Medyo makati siya ng konti. Anyway, meron naman po tayo mga do's and don'ts paggawa po natin ng powdered soap. Okay? Lubs po siya. Nagpapaputi po siya. Nagpatanggal po siya ng dumi. Ano po ang sumunod? Ito po. Ang number 3, ito po ang sodium sulfate, SLS. Nag-neutralize po ito ng mga chemicals po. Ito po, ganito karami is 50 grams. 50 grams po ito. Kaya isa rin po yan sa mga gamitin po natin. Next po is sodium carboxy methyl cellulose, CMC. Sa madaling salita, CMC. Tandaan niyo na lang po, 50 grams CMC. Pambabad po ito para hindi bumaho ang mga damit, just in case po kayo naglalaba. Di ba, madalas nagbababad po tayo. Pag nilagay niyo po ito, gagawin po natin, hindi ho mababaho ang inyong pong nilabhan. Minsan may mga ibang nabibili, mura nga yung mga powdered soap, pag binabad mo ang baho, parang hindi mo maintindihan ang amoy. Kaya ito, kailangan natin lagyan ito, pambabad, para pag binabad nyo po yung nalabahan nyo, napakabango, walang amoy. Okay? Ito po ang sumunod, sodium sulfite. Ang sodium sulfite is 150 grams. Ito po yung papaputi po sa mga damit. Ito yung sinasabi natin na kapag nilagyan natin ito, ang ating po mga damit na puti, matingkad po ang puti. Ito po yung mga pangkaraniwan
talaga yung mga sabon ng mga leading brand, mas maraming ilagay ka nito, mas maputi. Kaya medyo may kamahalan na lang ito. Okay? Sodium sulfite, nagpapaputi po ng damit na puti. Okay, ano po ang susunod? Meron po tayong tinatawag na CEPAS, Coco Fatty Alcohol Sulfate. CEPAS. Ilang grams ba ito? 600 grams po. Ang ganito karami. 600 grams CEPAS. Ano po ang ano ito? Pampabula po ito. Kaya minsan may nabibili po kayo ng mga powder soap, walang masyadong bula. Kulang ho yun sa CEPAS. Kaya gagawin po natin complete para just in case talagang lumilevel po ang ating pong gagawin sa mga leading brand. Okay? Ito po ang CEPAS, Coco Fatty Alcohol Sulfate. Ano po yung susunod? Ito po ang sodium sulfate. Ayan para magkakaparehas ang tunog, ano? Sodium sulfate. Ano po ito? Pampabigat. Okay? Pag gumawa ko kayo ng powder soap, hindi po yan panay ingredients na lang na mga puro. Naglalagay din po tayo ng sodium sulfate para just in case magkaroon naman po siya ng bigat. Yung mga ginagawa po natin, minsan nagbibita ng 1 kilo, 500 grams, kung ilang grams po yun, ito po yun. Ito po ang purpose po ng sodium sulfate. Okay? Ano pa po meron tayo? Meron po tayong salt or sodium metasilicate. Ito po yung tinatawag na crystalline salt o yung pampalit po ito sa phosphate. Kailangan po natin lagyan ito. Ito po ang sodium metasilicate. Kailangan po ito. Isa rin po sa mga ingredients. At meron din po tayong tinatawag na cereulite. Ano ba yung cereulite? Yung panakikita niyo po sa Saudi, sa mga Middle East countries, meron po tinatawag na hard water at saka yung soft water. Yung hard water nanggaling yan sa dagat kapag na desalinate yan o natanggal yung mga asin. Pag pinaligo mo, medyo maalat-alat po yan. Pero ito, pinagaganda niya ang tubig para soap. Nasasabi natin na pwedeng talagang pag ginamit mo, hindi po siya magaspang sa kamay, hindi po siya yung kamay mo parang nangangati. Banayad po ang magiging sabon nyo at hindi po yung parang nangangati po kayo. Pampaganda po ito, parang magpakiramdam yung soap ang inyong kamay. Katalis ba? Okay? Ano pa po yung susunod? Meron pa po tayong tinatawag po na speckles. Ito po yung granules. Ginagamit po ito mga kapatid sa paggawa rin po ng powder soap. Makikita niyo dyan para may mga kulay blue, green, na mga iba't ibang kulay. Yun po yun para maging maganda naman po sa paningin. Design din po ito. Pero ang purpose po nun, makatulong din po para sa hindi yung puro puti na nakikita mo. Kailangan maglagyan po natin para pinaka-design din po talaga ito. Speakers talaga sa ating pong sa ating pong powder soap na gagawin. At meron din po tayong tinatawag na scent for detergent. Ano ba itong scent detergent na ito? Mahalaga po ito. Ito po yung nagbibigay ng bango sa ating pong mga nilaban. Kapag tapos na po ang ating pong paglalaba, maamoy nyo na, bango-bango, amoy Ariel, di ba? Amoy Tide, amoy Breeze, amoy Surf, di ba? Mapapansin nyo kasi may kanya-kanya pong silang bango. Pabanguhan po yan. Kaya may gagamitin po, kasama rin po ito sa paggagawin po natin. Okay? Ngayon po, pakilala ko na po sa inyo lahat ang mga gagamitin po natin, mga materials. At bali, ganito po gagawin po natin. Ano? Prepare ko na muna ating pong paglalagyan ng mga chemicals na ito. Ang una po natin gagawin, mga kapatid, prepare ko muna ito. At tatayo ako para makita nyo naman kung ano ang gagawin ko. Okay? Ayan. Okay. Ang gagawin po natin, ilalagay muna po natin ang soda ash. Asan ba ang soda ash? Okay. Soda ash. Ito po ang soda ash, mga kapatid, no? Bubuksan ko at ilalagay ko dito sa palanggana. Patayin ko muna yung electric pan at nililiparin yan. Okay, ayan. Buksan po natin ang soda ash. Ayan ha.
Ayan, nilagay na po natin ang soda ash. 1 kilo po yan. 1 kilo po yan mga kapatid ha, soda ash. Ayan, tingnan nyo po mabuti kung paano po ginagawa yan. At yan, ayan. Meron na pong soda ash. Ngayon, pagkatapos po nito, ano pong susunod? Combine soda ash and labs. Ito po yung labs. Mga kapatid, yung labs, yung liquid. Buksan na natin. Saan ba yung panghalo? Okay. Ilagay na natin to. Mix both using spatula and stir it. To be careful as to substance will cause chemical reaction. Okay, lalagay na po natin to. Yan. Okay, nilagay na po natin. Nilagay na po natin ang labs. Ang susunod po, add sodium sulfate and mix. Asan ba yung sodium sulfate? Sodium sulfate. Ito po ang sodium sulfate. Buksan na rin po natin. Sasama po natin yung sodium sulfate. Okay. Sodium sulfate po natin is 1.6 kilo. Ayan. Ubusin po natin ilagay yan ha. Ayan. Nailagay na po natin. So, ano pong susunod? Add other ingredients. Sodium sulfite. Sodium sulfite. Ito. Sodium sulfite, 150 grams. Ito na po natin. Okay? Next. Haluin muna po natin. Ayan mga kapatid ha. Kita nyo yan ha. Nahalo na po natin. Halo. Para makikita po natin ang kalalabasan. Para po tayo naghahalo ng kalamay. Ganyan po, nakikita niyo po yan. Dapat po pala nakamas patalatan, nakalimutan ko maglagay ng mask. Kasi isa po yan sa mga safety precaution para hindi po naamoy ang anyway. Haloy po natin, halo. Lagyan na rin po natin sodium sulfite. Okay. Ito. Sa madaling salita po mga kapatid, ipaghalo-haloin na po natin lahat ang mga ingredients. Pagsamasamahin na po natin. CMC. Sodium silicate, sodium metasilicate. Ano pa? Ito pong sepas.
Yan. Kita niyo po yan. Ganyan po ang pag-mix. Haluin nga muna natin para ayan. Ayan mga kapatid. Tingnan po natin mabuti paano po ginagawa ang powdered soap. Napakaganda po. Matutunan niyo po ito sa bahay niyo. Naku po, mas matutuwa kayo. Ayan. Kita niyo po yan. Patuloy po natin haluin. At ilagay na rin po natin itong cellulite. 1 kilo. Makikita niyo po ang ginagawa po natin ito ay talagang level, mataas po ang kalidad, level up po. Mataas po ang kalidad dito kasi ito po ay sinunod po natin kung ano po ang sinasabi sa procedure kung paano ginagawa po ang powder soap. Mapapansin niyo po yan na napakaganda po yung sabon na ito. At kapag natutunan niyo po ito, pwede po kayo mag-umpisa ng sarili niyong negosyo. Mag-umpisa muna kayo sa backyard. Sariling gawa muna. Tapos pag lumaki na talagang masasabi ko na successful na kayo sa inyong pong ginagawa at hindi na yung pangmaliitan, medyo lumalaki-laki na. Napakaganda pong negosyo ito. Maganda po ang kita rito. Tingnan niyo po, nakikita niyo yan, Nakikita niyo po yan. Yan. Yan po ang 1 kilo. 1 kilong powdered soap na nagawa po natin, pero hindi na po ito 1 kilo kasi marami na hong raw materials ang pinagsama-sama po natin. Pansinin niyo po, lumami po siya at talagang masasabi po na tunay po na napakaganda. Pag natutunan niyo po ito, sinare ko lang po ito sa inyo para ito man lang ang matulong ko sa mga kababayan natin na ikaw sa buhay na gusto mag-umpisa ng maliit man lang na kapital. Makapag-umpisa kayo paggawa nito. Paunti-unti, pag dumami ang mga dinideliveran nyo, binibili sa inyo, alam nyo, lalaki. Isa naman po, may bibigay kong tip sa paggawa po ng ganito, huwag nyo po natin isipin ang mandaya. Kasi pag tayo ng daya sa ating kapwa, ang ating pong gagawing business, hindi po magtatagumpay. Kaya pag tayo gumawa ng ganito, sundin po natin ang tamang procedure, tamang ingredients. Sa umpisa, nakikita nyo na medyo mahirap dahil matrabaho, pero may i-enjoy po kayo. Tignan nyo, ang ganda lang. Ayan, parang kalamay. Ang ganda. Ganyan po ang paggawa ng powdered soap. At pag ito po ay ginamit, tiyak sasabihin niyo po, level niyo na po siguro hindi man 100% ang mga leading brand. Dahil ito po ay puro sariling gawa. At masasabi ko na
masasabi po natin na hindi po ito dinaya. Kasi minsan yung iba, yung mga ginagawang ganito, gumagawa ng mga sabon, hindi ko naman po ako naninira is talaga pong may mga ginagawa sila. Iba, minsan sinasabi na bakit ganun? Pag nilagyan mo sa tubig may naiiwan, chok po yun, totoo po yun, iba kasi nandadaya. Pero ito po, wala po itong chok. Ito ay purong soda ash, ang pinaka-base niya. At nakita nyo naman po ang mga ingredients, inisa-isa ko po sa inyo. At talaga naman po na pinagsama-sama po natin ang ating pong powder detergent soap. Napakaganda po, tingnan nyo. Ang laki niyan. Matututo kayo nang walang bayad. Ito po ay ni-share ko lang po sa inyo mga kapatid, para sa panahon po kayo gaya nito ng pandemic. Marami pong nawalan ng trabaho. Marami pong pamilya ang nahihirapan. Marami nagugutom. Ngunit kung hindi ka magsisipag, paano na buhay? Diba? Maraming kumpanya nagsarado. Ngunit kung meron kang kaalaman, kagaya po nito, tinuro ko sa inyo step by step. Kaya, sasabihin nyo na kayo po ay mayroong natutunan sa akin po itinuro sa inyo. Ito po, lalagyan na po natin ng ng konting, ng pabango muna pala ito, itong scent. Lagay natin itong scent na to. Ano ba itong scent na to? Ayan. Lagyan natin ng scent. Okay. Ilalagay na po natin ang scent na to. 50 ml. Ayan. Ganyan. Ubusin natin para walang matira. Ayan. Kasi nakalaan talaga yan para sa demo ko sa inyo. Para sa gayon is talaga pong napakaganda po ng kalahinatnan, kalalabasan po nitong ginagawa po natin. Napakabango na po. Naamoy ko po dito sa kinalalagyan ko. Hindi nyo po maamoy dyan kasi maamoy nyo po dyan, makatabi nyo. Kayo na loob. Ayan. Ang bango niya. Napakabango niya. Alam nyo, ang amoy niya is Ariel. Ariel po ang amoy niya. Ganda. So mga kapatid, nakikita nyo. Talagang okay. Why not? Lagyan na natin ng speakers, yung pong magkulay para mabuhay ng ating pong ginagawa, magbuhay ng kanyang kalagayan. Okay? Hindi napapaganda po ito sa disenyo ng... Ayan. Huwag naman natin ubusin kasi napakarami po nito. Ayan. Tingnan natin. Ayan po. Ayan. Buhay na, buhay na. Napakaganda. Pero palagi ko kulang pa. Lagyan pa natin. Kaya na po na medyo nakalimutan ko maglagay ng face mask. Tapos ako sa aking office. Ayan. Kikita niyo po, mga kapatid. Napakaganda po. Ayan. Dagan pa po natin ang speaker dahil hindi pa masyadong makikita ang kulay. Napakabango. At talagang masasabing sabon na po talaga siya. Siya nga pala, habang ginagawa po natin ito, by next episode po, yung next vlog ko po sa inyo, tuturuan ko naman po kayo paano gumawa po ng dishwashing. Dishwashing po. Kasi maraming lumalabas na dishwashing. Bakit hindi sila tumatagal?
Bakit yung dishwashing ganito? Maraming tanong. Bakit hindi malapot? Yung ibang tip din po dyan. Kailangan gumawa tayo ng isang produkto na talagang tatangkilikin po ng mga tao. Kasi kung ang ginagawa natin produkto is para lamang kumita, hindi po maganda yun. Kailangan makakatulong din tayo sa ating mga kababayan. Mabigyan natin ng kalidad na produkto. Paano gumawa ng powdered soap na may kalidad. Level na po nito ang mga leading brand. Nakikita niyo po yan. Nakikita niyo po, ayan po. Ano kaya kung ilagay na natin to? Kasi ito siguro ang potok nito eh. Ayan. Kasi yan lang po ang parang pinaka ito po ang parang pinaka ingredients niya. Wala po tayong sinayang, wala po tayong tinira, nilagay po natin lahat. So makikita niyo po na talagang lubos na natin. Okay. Ayan. Ayan. Wow. Beautiful. Talagang buksan natin electric pan dahil para ayan po mga kapatid, ano, nakita niyo po ang ating pong ginawa mula sa umpisa hanggang sa natapos ay masasabi po natin successful. Ito na po ang produkto, ang powdered detergent soap. Nakita niyo po mga kapatid ang paano ginawa at talaga pong sabon na po siya 100%. Mataas po ang kalidad dito kasi wala po tayong nilagay na kung ano-ano pa man na mga ingredients na hindi po kasama sa nasabing paggawa ng powder detergent soap. Mataas po ang kalidad nito, napaka ganda po pag ginamit. Next time po, susunod po na vlog ko, huwag niyo pong hayaan na makalitan. Sana subscribe niyo po ito, likes niyo sa Facebook, ilalagay ko po ito sa Kuya Ron Sari-Sari at saka sa ano po sa YouTube para marami nang makapanood. Ito po ang kumpletong pagtuturo. At sa inyo po mga katanungan, mag-comment lang po kayo mga kapatid sa baba. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. Na-share ko po ito at nawa nakadagdag po ito sa inyong kaalaman at matuto po kayo at makatulong. Malay nyo, balang araw, maaalala nyo yung nagturo sa inyo, napanood nyo si Kuya Ron Sari-Sari channel, is maalala nyo ako na natuto kayo sa akin pong itinuro sa gabi ito. So maraming pong salamat at don't forget to subscribe my channel. Kuya Ron Sari-Sari, salamat po and God bless. Hanggang sa susunod po na pagkikita-kita po natin, tuturuan ko po kayo paano paggawa ng dishwashing. Pagkatapos po ng dishwashing, fabric softener. Pagkatapos po nun, yung Carnova car wash shine, paano mapapakintab, mga chemicals po na yun. Marami po tayo matututunan. Iisa-isahin ko po sa inyo. Sana subscribe niyo po ang channel ko para makatulong sa inyo. At pag nasunod-sunod niyo po, marami po kayo matutunan. Pwede na po kayong magkaroon ng sariling negosyo at naituro ko na po sa inyo. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo na lang po sa baba para alam ko po at kasagutin ko po yon sa akin po na at makakaya. Salamat po at
God bless po sa inyong lahat. Magandang gabi po. To God be the glory.